Hello, Coach Angelita. Good morning po. Coach Angelita, good morning. Okay. Hello, Coach Angelita. Nako, muntik ko na naman na-open yung... Hi, Coach Gemma. Good morning. Kumusta po? Watching from Bahrain. And Coach Angelita, watching from Bahrain as well. Kamusta po tayo dyan? Naririnig po ba ako? I hope na may sounds. Coach Angelita, good morning. Hello. Okay, 4 minutes na lang at umpisaan na po natin. Na-share ko na rin yung link sa inyo. Okay, ayan na. Two minutes to go. Ayan, good morning sa lahat na ka-easy sa buong mundo. Coach Angelita, are you there? Okay, 2 minutes na lang po. Abang naghihintay, send ko muna ito. Ipanurin muna natin to. Ayan. Ang sarap siguro maligo dyan, no?
Hi, Coach Venus, watching from Qatar. Kumusta po dyan sa Qatar? Parang malakas ang ulan kahapon. Coach Angelita, Coach Gemma. Yes po, good morning, good morning. Nasaan na po tayo? Coach Angelita, nakasarado yung cam mo. Andyan ka ba? Umuulan ng alikabok. Hi, Coach Rhea. Watching from Bahrain. Hello po. Oo, sobrang lakas ng hangin, ang dilim ng alikabok. Hi, Coach Annalie, watching from KSA. Okay, so umpisa na natin. Okay, mag-start na, Coach. Okay, good morning mga ka-easy. Okay, so since na wala namang papasok sa Zoom, start ko na, okay? Good morning ulit sa ating lahat. Sa mga nasa live ay hello po sa inyong lahat, mga nanonood. Maraming salamat sa araw na ito dahil nandito muli tayo para mag-share ng konting kaalaman about sa ating 5 stages of commitment. Okay, bago ang lahat, ako nga pala si Coach Janet, Gold Executive Prime na po, 1 year na consistent po, 18 Headers Club, online trainer ng mga OFW sa mga gustong matuto dito sa bandang Middle East, at meron ding mga iba sa Pilipinas. Yan, Team ANS po ang aming team Bahrain, and international po ang aming team. Okay. At gusto kong pasalamatan ang aming company na Empowered Consumerism dahil napakaswerte ko dahil isa rin akong
na-empowered dito sa Empowered Consumerism Company, fueled by Alliance in Motion Global. Ito yung mas kilalang pangalan ng Empowered Consumerism. Okay, in short, AIM Global. Okay. So, unang-una, 5 stages of commitment. Ano nga ba sa Tagalog yung 5 stages of commitment? Okay, so ito yung hindi ko lang alam kung tama ito, yugto ng 5 yugto ng katapatan. Okay. So pagdating sa commitment, ito ay isang bagay or katapatan na makapangyarihang salita kapag gumawa ka ng isang bagay sa isang tao o isang lugar or kahit ano. Ito ay isang bagay na mas malalim na dahilan sa pangako. Ato, yung mga commitment natin, kagaya ng pag-aasawa, o di ba kapag ikakasal ka, kailangan meron kayong commitment. Dito naman sa business, empowered consumerism, kailangan gawin natin yung nararapat at dapat para sa ating negosyo. Yan, yung mga pangako natin since na nagpa-register po tayo or sumali dito sa isang higanteng company, walang iba kundi ang Empowered Consumerism. Okay. Ayan. So, number 1, nandito po yung visualize. Number 2 is internalize. Number 3 is practice. Number 4, achieve. And number 5 is commit to life and success. Okay, so balik po tayo doon sa number 1, visualize. Ano nga ba ang ibig sabihin ng visualize? Bakit kailangan nating visualize dito sa Empowered Consumerism? Okay, visualize something that you look in the future. Ito yung daily visualize na to make it visual or visible sa ating paningin. Ito yung na-visualize natin araw-araw at yung na-visualize natin na parang magiging ito yung future natin, magiging ito yung future mo in the future. Ito yung future natin. Okay. So ayan, it is your vision in the future of what you want to become for yourself, for your family, for our dreams, for the network, okay, for our incentive or about traveling outside the Philippines, and of course to our company. Ano yung mga gusto natin pagdating sa number 1? Sorry, sa ating sarili. Ito yung mga pananaw sa hinaharap na nais nating maging sa ating buhay. Okay, sa ating sarili, of course, ang pananaw natin or yung vision natin sa ating sarili, ano yung gusto nating magkaroon ng good health, magkaroon tayo ng syempre magandang buhay at magkaroon ng sagana na investment bago tayo magkaroon ng family. Ayan, syempre sa sarili muna natin, kailangan nating pag-isipan kung ano yung mga dapat nating paghandaan. Lalo na sa panahon ngayon, kailangan po nating
magkaroon ng magandang magkaroon ng healthy na hindi tayo sana hindi tayo mahawaan ng sakit na COVID para sa ganun ay makapagtrabaho tayo para sa ating family. Of course, for our dreams. Yan. Ang kinabukasan ng ating family, kailangan nating maibigay ang kanilang mga kakailanganin pang-araw-araw. Tayo na ng mga OFW dito sa malayo sa kanila sa ibang bansa ay ito yung panghahawakan natin ngayon na sana mailayo po tayo sa umiikot na sakit ngayon para sa ganun ay makapagtrabaho tayo para sa ating family. At sa ating dreams, kailangan nating gawin ang ating mga dreams. Ano po yung mga dreams natin pagdating sa ating buhay? Para sa akin, yung dreams ko, syempre, kailangan kong magkaroon ng sasakyan para makapunta ako sa gusto ko, makabili ako ng gusto ko na hindi na ako magko-commute. Iyan, para makaiwas sa sakit. Siyempre kapag magko-commute ka, hindi natin alam sa pagko-commute natin siyempre sa bus ay hindi lang ikaw ang tao sa loob ng bus. Siyempre meron ding mga ibang tao kaya kapag ang dreams ko ay magkaroon ng sasakyan. Yan ang isang dream ko na hindi lang sa akin, syempre, kayo din, sa mga nanonood ngayon dyan. Tingnan ka natin muna kung may nanonood ba o ako lang pala mag-isa. Okay, anyway. Ganun talaga. Ayan, okay. So, sino ang may dream? Okay, sino dito yung mga may dreams? Pwedeng paki-message muna dyan. Ayan, nandiyan si Coach Mark watching from Etiague, watching from San Juan, si Coach Juliana, Coach from Regina from Bahrain. Okay, and Coach Leticia from Macau. Hello po. Ayan. Sino ba yung mga may dreams dito? Ayan. Pakisulat dyan. Siyempre, dreams natin magkaroon ng sasakyan. Ayan. Para makapunta tayo sa lugar na ating gusto. Ayan. Magkaroon ng, ayan, yung nasa likod ko, yung magandang bahay. Siyempre, yun din yung mga ninanais natin na makamit sa ating buhay. Yung makapag-travel din tayo sa ibang bansa sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming incentive, mga gift certificate dahil sa pa-purchase ng mga product. Siyempre, dalian natin bumili ng mga produkto para madagdagan yung mga binary points natin at magkaroon tayo ng mga positional points at pag nakabuo tayo ng 1,200 every time na meron tayong binibili ay maiipon yun hanggang sa limang pair ay magkakaroon tayo ng isang gift certificate. Ayan, para makapag-travel tayo. So ito yung mga use ng mga incentive natin pang travel or pwede ding yung makukuhang appliances, maiko-convert, ayan, pwedeng maiko-convert sa appliances, product, depende kung ano yung gusto mo, pero kung ako ay gusto kong mag-travel. Pero siguro, ang pagta-travel sa ngayon ay mahigpit yata, ayan, dahil sa COVID strain.
Ayan, at syempre sa network, kailangan po nating palaguin ang ating organisasyon. Kailangan po natin ang magkaroon ng maraming prospect. Kailangan nating magkaroon ng maraming mga kilala gamit lang ng Facebook. Hindi naman mahirap ang pagpro-prospect ngayon gamit lang ng Facebook. Andito naman ang social media, Instagram. Ayan, ito yung mga brand na ating gagamitin sa paglaki ng ating network. Siyempre kapag marami tayong makakausap araw-araw, mas marami tayong goal. Magkakaroon tayo ng maraming earnings sa kanila, 'di ba? At sa company, okay, kailangan po nating maniwala sa company. Navi-visualize ko dito sa company na hindi lang yung ibinibigay ngayon na napakaganda, napakadami, napakarami, napakabilis na kitaan, kundi meron pa akong isang navi-visualize na gagawin, na i-implement ulit ng ating mahal na company. Iyon ay ang nasa akin lang ay yung pagkakaroon ng consistent prime ay may gusto silang i-share sa atin sa pagka-prime natin. Kaya guys, wag nating hayaan or pabayaan yung ating account na wala tayong binibiling product, dahil yung mga binibili nating product ay doon tayo nagkakaroon ng posisyon, especially doon sa prime. Kailangan po natin i-push yung pag-PPMA natin para magkaroon tayo ng posisyon na CE Prime, Gold Executive Prime. Ayan, yung prime na ito ay may nasabi si Dr. Ed na may plano para sa mga consistent na nagkakaroon ng prime every month. Yan, from January, I think. Ayan, so kailangan nating maging consistent sa pag-prime. Sayang pa yon, magkakaroon tayo ng incentive. Okay, nandito si Coach Tessie. Bakit ganun yung ano? Nakikita po ba ako? Coach Tessie? Okay, so ito yung isang stage ng commitment na navi-visualize natin. Siyempre, noong unang araw na pagsali natin dito sa empowered consumerism ay navi-visualize natin na dito lang sa empowered consumerism makakamit ang ating mga dreams. Siyempre bilang isang tao ay may dreams yan na magkakaroon lahat na maikinagaganda sa ating buhay, especially sa ating health talaga. Sa ngayon din ay yun din ang naiisip ko talaga, na sana na hindi po tayo dadapuan ni COVID-19. Dahil once na nadaanan po tayo ni COVID ay hindi natin magagawa yung ating mga navi-visualize na mangyayari na pagkakaroon ng sasakyan, pagkakaroon ng house and lot, pagkakaroon ng magandang buhay sa ating family, madala natin sila sa mga pribadong school. Ayan, at syempre magkaroon sila ng magandang buhay. Ayan, at mabigyan sila ng magandang future. Ayan, so guys,
ang mabi-visualize natin is yung mga ikinagaganda ng ating future. Pagdating din sa pagtanda natin, kailangan na ngayon pa lang is naiisip na natin yung magiging future natin pagtanda, na kailangan is pagdating ng araw na yun ay meron na tayong naiipon na gagamitin. Meron na tayong enough na money para sa ating pagtanda, para hindi na tayo kailangan magtrabaho. Kasi siyempre kapag may edad na wala nang magkagusto sa atin, hindi na tayo makapagtrabaho, wala nang kukuha sa atin na wala nang pagtratrabahuan siyempre. Pero sana naman isipin natin yung pagtanda natin. Kailangan paghandaan. Yan, mag-ipon ng marami. Kaya kailangan natin na gawin, palakiin yung ating network, palaguhin ang ating business, ang ating organisasyon. Kailangan lang ng mag-invite, mag-recruit. Ayan, hello po Coach Laymar and Coach Tessie. Nandito kanina. Ayan po. Okay, and number two stage of commitment ay internalize. Internalize is within to empowers you to take off of your vision. Bakit? Kasi you want to achieve your missive. Ito ay hindi hindi kapaki-paniwala. Siyempre, lahat tayo gustong mag-travel para makita at ma-experience naman natin ang mga ibang kultura ng ibang tao sa ibang lugar na gusto nating pupuntahan. Ayan, kailangan nating ma-achieve yung mga naiisip natin like pagta-travel, and then yung passion natin. Ayan, bakit kaya na yung passion natin kailangan din? Ito ay for us to do our goals. So isang goal din natin yung passion na makapag-travel, magkaroon ng kaibigan sa ibang bansa. Siyempre kapag nagkakaroon tayo ng mga kaibigan sa pinupuntahan natin sa ibang lugar, doon tayo nagkakaroon ng prospect. So, nakaka-invite po tayo ng sasali sa ating negosyo, di ba? Ito ay internalize. Ito yung daily or pinag-iisipan araw-araw kung ano yung mga kailangang gawin. Self-process po ito. Ito ay proseso ng ating sarili kung ano yung mga desires natin sa ating buhay na parang gusto nating makamit agad-agad, pero syempre may proseso. Kaya ito yung self-process, may proseso po kagaya ng pag-achieve ng dream ay hindi ganun agad-agad na makukuha yung resulta, kundi may proseso po. So ano ba yung mga proseso na iyan? Siyempre, pagdating dito sa empowered consumerism ay unang proseso, kailangan nating pag-aralan yung negosyo. Kailangan handang matuto. At siyempre, kailangan natin magkaroon ng goals. Ma-engage po tayo sa mga learning process. Kailangan nating matutunan yung mga skills. Ayan, para
para mas madali yung proseso ng ating paggawa ng malaking organisasyon. Okay. Sumama sa proseso sumama sa proseso para matuto. Ano ba yung mga dapat mapaghandaan? Like yung mga eco, kailangan nating matuto pagdating sa empowered consumerism orientation. Ano pa, yung NECO, kailangan din nating matutunan yun. Yung mga ABC rules, mga technical training, at yung ECAP. Ayan, kailangan nating mapag-aralan yan. Sumali po tayo, kailangan ma-engage tayo na sumali, na matutunan ang mga skills na yan. Kasi wala namang silbi na nandito tayo sa empowered consumerism kung wala tayong ginagawang proseso. Hindi agad-agad na yumaman ang isang tao na walang proseso. Siyempre, nandoon muna yung paghihirap, dahil yung paghihirap talaga is lahat ng bagay na nakakamit ay nasa una yung paghihirap talaga. Nasa unang proseso lang yung hirap. Pero once na ginagawa mo na, naaasa na ang inyong brain, at daily na ginagawa mo, araw-araw mo nang ginagawa, pinag-iisipan mo na kung ano yung mga strategy na gagawin, ay madali na lang. Parang isang lagare, kapag gumamit ka ng lagare. Okay, yung lagare, kapag meron kang lalagarihin, di ba? Habang tumatagal, or sa umpisa, mahirap. Yung mahirap talaga, napapasok yung lagari sa loob. Pero habang nagtatagal yung paglalagarin mo, ay talagang papasok yan, lumalalim. Kaya syempre, kapag lumalalim na, ay madali na lang. Ganun din dito sa empowered consumerism. Kapag daily na ginagawa natin yung mga activities, ay madali na lang na gawin. At syempre, mas mabilis nang makuha yung resulta. Sorry. Fasting po kasi ako. Hindi ako pwedeng uminom. Hi, Coach Marilu. Good morning. Ayan. Okay, so ito yung mga bagay na internalize, ito yung within to empowers you to take off your vision. Ito yung mga simbolyo ng ating damdamin, nanggagaling sa atin talaga. Galing sa atin yung mga decision na iyan. Kasi sabi nga nila na yung pagyaman wala sa ibang tao kundi nasa ating sarili. Yung proseso talaga ng pagyaman para makamit ang ating mga ninanais sa buhay, mga dreams natin na dapat nating makuha, ay may proseso po. So, ganun. Pag-aralan yung negosyo, dahil ito yung unang gawin. Hindi ka yayaman agad. Pagsali mo dito sa empowered consumerism, hindi ka po yayaman. Kagaya ng mga nakikita natin dyan na nag-focus na super ang daming pera, milyon ang nakikita na pera, na cheque na nakukuha o na-achieve ng mga kasamahang empowered consumerism, mga distributors. Yeah, totoo po 'yon. Pero bilang isang bago pa lang dito sa empowered consumerism, may proseso po. Hindi ganun agad-agad na makikita yung kinita nila. Kagaya din nila, hindi nila nakita kaagad-agad yung milyon na yan, kundi
meron silang pinagdaanan, marami silang pinagdaanan na proseso bago nila nakamit ang mga millions na yan. Isa pa, yung mga nakakuha ng house and lot na may mga buildings na, marami ng properties. Kagaya nila Sir Joseph Lim, marami ng mga properties yan. Ayan, yung mga top earners, syempre, marami po silang mga pinagdaanan. Maraming proseso. Hi, Coach Michelle. At yung mga nakakaroon din ng kotse, hindi ganun agad na nakakuha sila ng kotse pagdating ng negosyo dito, kundi nagkaroon din sila ng proseso na naggaling po sila sa hirap. Pinaghirapan po nila yung business. Nandoon yung unang ginawa na pinag-aralan yung business, kung paano yumaman, paano mapagtagumpayan ang negosyong ito. Paano natin aralin? So kailangan na ma-engage tayo sa learning process. Yun po yung mga unang hakbang na ating gagawin pagdating dito sa empowered consumerism. Lahat ng bagay pinag-aaralan. Kagaya din ng mga nurse. Siyempre, nakapagtapos sila ng mga nurse dahil galing sila sa proseso na nag-grade 1, nandiyan yung high school, and then nandoon na yung college hanggang sa natapos na yung 4 years course. Kaya ayun, yun yung mga proseso dito sa ating negosyo. Ito yung bakit passion. Ito yung passion natin na kailangan nating passion, ito yung goal natin na kailangan nating ma-reach. Kailangan nating mapagtagumpayan sa pamamagitan ng learning process. Kailangan nating ma-engage sa learning process. Kailangan sa atin ay yung handa tayo na matuto. Handa tayong matuto sa anumang klase ng sistema ng empowered consumerism. Kagaya ng sinabi ko, lahat ng mga yun, yung mga dreams na yun, pagkakaroon ng house and lot, mga cars, mga buildings, mga properties, mga pagta-travel ay nanggaling po sila sa proseso. Although na gusto nating makamit yun kaagad-agad, pero we are sorry kasi may process talaga, may proseso. Kagaya ng pag-a-abroad, hindi naman tayo naka-abroad agad-agad na walang proseso. Ayan, kaya guys, lahat ng bagay may proseso talaga. Hi Coach Annalie, Coach sino po yun? Si Coach Riza. Good morning, Coach Welcome Janet. sa online training program ng mga OFW. Ayan. Okay, so ayan yung number 2, internalize. Ayan. Number 3 naman na stages of commitment is ito yung practice. Okay. So, practice. Ano nga ba yung practice? Okay. Pagdating sa word na practice, ito yung actual application or use of an idea. Ito yung paniniwala, belief, or method. Okay. Ayan. Like for example, ang isang doktor na nakapagtapos na. Okay. So,
ang isang doktor na nakapagtapos na ay masasabi nating meron siyang mga practice kung ito ay galing na sa proseso na siya ay magtratrabaho na. Ayan. Pero kapag hindi siya nakapagtrabaho, so ibig sabihin wala siyang practice as a doctor. So dito naman sa ating negosyo, sa empowered consumerism, kailangan po nating matutunan yung ating business. Okay, kailangan nating aralin yung business bago tayo maging success. Ayan. So, ano yung mga practice na dapat nating matutunan? Ayan. You must learn so much about prospecting dahil ito yung buhay ng ating organisasyon. Wala tayong kita kung wala tayong gawing prospect. Wala tayong gawing pag-prospect or inviting, presenting, closing, and training. Okay, so number 1 ay kailangan po natin ng prospecting. Ano nga ba yung prospecting, Coach Annalie? Okay, prospecting, ito ay kailangan natin ng ma-prospect. Kailangan nating kaibigan para magkaroon tayo ng kaibigan. Kaibiganin po natin ang mga kilala sa Facebook. Ayan. Mga nakikita natin, pwede nating i-friend request sila para magkaroon tayo ng ka-chat, kaibiganin. Ayan. Para magkaroon tayo ng komunikasyon. Ayan, habang nililigawan natin. Okay, so yan yung prospecting. Pero pag nagpro-prospect po tayo, kailangan po natin magkaroon ng prospect list din. Yan. Sa pag-pro-prospect, kailangan lang naman natin yung mga pictures, mga success story ng mga may resulta na, mga nagkakaroon ng cheque, mga may millions na, mga may cars, may mga house and lots na, dapat meron tayo ng mga yon at dapat meron tayong nakahandang mga success story ng mga nakagamit ng product para in case na meron silang tatanungin ay lahat yun ay ready para sa kanila. Kasi ang isang prospect ay nagtatanong po yan. Yan. So pag naka-prospect tayo, ay meron tayong isusulat. Like for example, si Coach Annalie, okay, prospect ko siya ng Saudi Arabia, isusulat ko para meron akong list ng meron akong prospect list. Hindi naman hindi madali yung brain natin na nasa isip lang natin yung mga tao na nakikilala, kundi kailangan natin magkaroon ng prospect list. Ayan, at syempre kailangan natin ng stable na network para hindi maputol-putol yung mga pakikipag-communicate natin sa mga prospect natin. Lalo sa panahon ngayon, sobrang dami ng tao sa online. Ayan, kadalasan dito na lang ginagawa ang negosyo talaga. Ito na yung trending ngayon sa panahon ngayon dahil sa sitwasyon. Ginagawa na ang business through online. Kaya nagkakaroon tayo ng business at extra source of income gamit lang ng Facebook or Instagram dito sa social media. So yan, yung number 1, prospecting. Kailangan po nating practicein ang yung pag-prospect. Prospecting, ito yung paghahanap ng tao. Yan. Paghahanap ng makikilala. Okay. Yan. And
Number 2, yung inviting. Inviting, ito yung pag-aanyaya. Pag-i-invite natin, pag-aanyaya sa ating mga kakilala, yung mga nahanap natin. I-invite natin yung nakilala natin. Ayan, so kailangan na paghandaan mo na rin kapag na-invite mo. I-set mo yung araw, yung date, kung kailan kayo mag-uusap, kung kailan nyo i-set yung gagawin nyo. So yun yung pag-i-invite. Pwedeng invite through phone, pwedeng i-invitein natin through social media sa WhatsApp, Instagram. Ayan. At syempre, ang presenting, ito yung pagpre-present natin ng opportunity sa ating invite. Guys, kailangan walang silbi na meron tayong knowledge na ipre-present kung wala tayong prospect. So kailangan pagdating ng isang leader na nag-prospect at na-invite niya, kailangan meron ka ding na i-prepared na i-present sa kanya doon sa na-invite mo. And then, pagkatapos ng presenting sa inyong invite, ay kailangan ma-close deal mo. Nandoon yung closing technique. May mga technique kung paano i-close deal ang isang napresentahan. So, dapat ang isang leader, meron kang practice doon sa closing. Alam mo kung paano mag-closing technique. Alam mo yung closing na technique kung paano mo i-close yung na-invite mo after na napresentahan mo. Ayan. At and then yung last is yung training. Ayan. Pag na-close natin sila, yung closing, nandito yung mga yung mga objections ng mga invites natin. Kaya kailangan nakahanda ka sa mga maaaring itanong sa'yo. Dapat marunong tayong sumagot sa mga possible questions ng mga invites natin. Ino-object ka sa mga pre-present mo minsan. Kaya kailangan alam natin yung mga script. Marami tayong script. Nakapag-practice tayo sa mga script. Dahil ang isang invite, kapag gustong sumali sa'yo, ay marami silang tanungin. Marami silang itatanong sa'yo. Ano ba itong translation ko? Parang hindi ko naiintindihan. Bakit kaya? Mali yata yan. Huwag nang intindihin yung translation dito na nakikita. Napindot ko yata yung translation. Okay, so yan. Pagkatapos ng closing technique, kailangan na-close deal natin ang isang na-invite after yung presenting. Then pag na-closing natin, ay pag-uusapan natin kung kailan siya pwedeng matrain. Yan, i-training na natin. Siyempre, kung ano yung mga natutunan natin from ECO, NECO, technical training, mga ECAP, ay yun din ang i-training natin sa invite natin, sa bagong invite. Yan. At syempre kasama din dito yung mga unang ituturo sa mga new distributors. Ayan, meron tayong 6 na mahalaga na unang ituturo sa mga new distributors kung paano natin sila i-mindset
na ang pagyaman ay hindi agad-agad na nakukuha, kundi ginagawan natin ng or may proseso po 'yon. Nagte-training muna bago magkaroon ng resulta, bago makamit yung mga nakikita natin sa mga post ng mga nagkaresulta. Yan, hindi natin makukuha yan agad-agad, kundi pinag-aaralan po. Okay. Iba talaga ang fasting. Okay, ayan. So, number 4 na stages of commitment is yung achieve. Okay. Ang achieve, ano nga ba, Coach Annalie, yung achieve? Coach Riza, nandyan yata kanina. Okay. Achieve, ito yung mga successfully, yung mga kailangan nating mapagtagumpayan. Ayan. Yung ma-reach out natin na ano yung mga gusto nating makamit habang ginagawa yung mga proseso ng pagyaman dito sa empowered consumerism. Nandoon na tayo sa number 1, kung yung visualize na-visualize na natin, nakikita natin kung ano yung mangyayari in the future natin habang ginagawa yung business. And then yung number 2, internalize, kung yung mga pangarap na o pangako na galing or mula sa iyong palagay. Ayan, so yan yung internalize. Kailangan yung pinag-iisipan, yung magandang gagawin araw-araw. Ito yung isang proseso sa ating sarili na kung saan ay nakapagbibigay ng ikinagaganda ng ating na-visualize na pangarap na someday or very soon ay magkakaroon tayo ng car, nandiyan yung house and lot, yan. So yan, and then lahat ng iyan ay kailangan nating ma-practice, kailangan nating magkaroon ng practice, kailangan nating maisagawa, kailangan nating magamit yung ating mga natutunan. So nandoon yung practice, kailangan natin kailangan nating i-apply yung mga natutunan natin pagdating sa practice. Ayan, nandoon yung mga nabanggit ko kanina. And then, dadako naman tayo dito sa achieve. Pagdating sa achieve, ito yung makamit. It's a matter of time. Ang pag-achieve or pag-reach ng pangarap ay it's a matter of time na some taking it in 1 year, some it taking a decade, mali yata ito, some it taking some decade. Okay. To achieve. Yeah, totoo po 'yon na hindi agad-agad na ma-reach yung ating pangarap, kundi it takes time, pero depende naman sa ating commitment. Kaya itong pinag-aaralan natin ngayon, yung mga stages of commitment. Ito kasi is yung pagdating sa commitment, yung kumpiyansa ng ating sarili ay mahirap. It's too difficult to manage pagdating sa commitment dahil galing po ito sa ating isip. Minsan naguguluhan tayo.
Ayan, naguguluhan tayo sa mga commitment. Pero kapag basahin natin yung meaning ng commitment, ay ito yung katapatan. Ay ito yung may mas malalim na dahilan sa ating pangako. Pangako na dapat ma-reach out natin. Pangako sa ating buhay na dapat magtagumpay tayo. Kailangan mag-succeed tayo sa ating mga pangarap. Yan. Pag mababaw ang commitment natin, syempre mas mabagal din yung pag-asenso. Tama po 'yun. Yan. Pag mababaw ang commitment mo, mas mabagal ang pag-asenso. Kasi depende po sa commitment natin kung gaano or paano natin gagawin yung pangako natin na na-visualize natin noong una. Depende sa ating sarili kung paano nating trabahuin yung pangako natin na dapat ma-reach natin within 1 year. Ayan. Kapag madali at madali kang matuto, mahusay ka, kagaya ng mga naka-reach na ng mga milyon, naka-reach na ng kanilang mga dreams, ay talagang mabilis yung commitment nila. Nagawa nila sa mabilisang panahon, sa madaling panahon, yung kanilang mga nakuha dahil sa kanilang commitment. Nag-effort sila kung paano gawin sa mas maikling panahon or sa mas mabilis na pamamaraan. Dahil mabilis silang natuto. Pero kapag mabagal kang matuto sa negosyo, syempre, mas mabagal yung pagkatuto mo, mas mabagal kang umasenso. Kasi yung pagkatuto natin ay doon tayo nagkakaroon nagkakaroon tayo ng ito, nakalimutan ko tuloy. Sorry guys, talaga ganito ang fasting, medyo mahirap din. Nagkakaroon tayo ng mga dreams sa buhay. Yan. So depende talaga, hindi madali na makuha ang resulta, kundi it takes time. It's a matter of time talaga. Yung mga iba ay nakukuha within 1 year to 5 years. So depende kung gaano nila pinag-effortan yung dreams nila. Pero kapag hindi mo talaga linalagyan ng effort yung dreams mo, ay talagang mabagal yung pag-unlad natin, pag-asenso. Mabagal talaga, or kung hindi ka talaga nagko-commit sa mga ginagawa mo, like yung mga goals mo na magkaroon ng house and lot, ay hindi mo rin yun mararating kung wala kang pangako sa inyong sarili. At syempre, kapag may pangako ka sa sarili mo, ay kailangan mong tuparin. Paano naman matupad? Kailangan mo lagyan ng mga date and time. At syempre, yung effort. Pag-e-effortan po natin yon para ma-achieve natin. Ayan. And ano pa? Yung last number 5 stages of commitment is commit to life and success. Okay. Sa number 5 na ito ay nakaka-inspired na message, commit to life and success. Okay. When you finally achieve success, you see success is a border. Ayan. Ang inyong pangako upang matulungan inyong mga sarili
ang inyong mga tao sa organisasyon. Kailangan natin mag-commit sa mga tao sa ating mga downline, sa ating mga down the line. Kailangan nating mag-commit sa kanila na tulungan natin sila. Yun ang isang bagay na na commitment natin sa ating mga downlines. Kailangan nating mag-build ng leaders. Saan po manggagaling yung mga leader? Siyempre doon sa ating organisasyon. Kasi ito yung mga pangako natin noong pinasali natin sila sa negosyong ito, na you're committed to help your people. Yung people, yung mga downlines natin, down on you. Ito yung mga pangako upang matulungan inyong mga tao sa organisasyon. Yan, you're committed to build your leaders. Of course, ang inyong tapat na mabuo ang inyong mga downlines. Kasi the more reason to help, the reason to empower them. Yan, because the more you help, the more success you have in your business. You commit to life and you commit to success is to create more success stories in your organization. Yeah, totoo po 'yan, dahil kung mas marami kang matutulungan, mas maraming magtagumpay, maraming tagumpay na na mayroon silang magandang negosyo. Yun yung mga pangako natin na aralin ng maayos, madali ng ating negosyo para makakreate tayo ng more leaders at syempre magkaroon ng magsasucceed yung ating organisasyon dahil sa mga stories natin sa organisasyon ay dumadami yan. Kapag nai-spread natin sa bawat isa sa ating leaders ay gagawa din sila ng ganun na ginawa mo, ini-spread din nila yung kagandahan ng empowered consumerism, kaya makapag-build kayo ng malaking organisasyon. Kapag malaki na yung organisasyon mo, syempre ayun na may tendency na marami kang magkakaroon ka ng maraming downlines at syempre magkakaroon ka ng maraming kita. Ayan. So the more you catch, the more you coach, the more you earn. Ayan. So yan po, kailangan nating mag-commit sa ating mga downlines and then mag-commit tayo sa ating goals. Siyempre, at mag-commit tayo sa ating mga leaders na mag-create tayo ng leaders yung mamumultiply ka, maduduplicate ka. Kailangan mag-build ka ng leaders para yung mga ma-build mong leaders ay mag-build din sila. Mag-build din sila ng leaders. So yun yung tinatawag na duplication. Kailangan maduduplicate ka para in case na wala ka na ay may substitute ka, may magsasubs sa'yo na mag-handle ng inyong organisasyon or sa inyong grupo, especially kung malaki na. Dahil ang isang grupo walang makapag-handle dito kundi ang mga may commitment.
ang isang leader na may commitment. Walang silbi ng isang leader kung ang inaasam niya lang ay magkaroon agad-agad ng kita na hindi tumutulong sa mga downlines niya or sa mga kagrupo niya. Walang asenso na hindi nagtratrabaho. Kailangan magtrabaho ka din. Kailangan i-share mo din yung opportunity sa mga ibang tao, kagaya ng pag-prospect. Ayan, mag-invite, ayan, mag-present ka din. Kung hindi mo kaya, ayan, pwede kang mag-delegate. Kailangan mong mamili ng isang leader na alam mong nakapag-duplicate sa'yo para may mag-represent kung in case na hindi kaya yung isang leader. So napakahalaga po na meron tayong duplication dito. Kasi ang commit natin dito ay yung pag-asenso, yung pag-success natin bilang isang organisasyon. Hindi lang yung iniisip natin na meron tayong isang tao na makukuha na hanggang doon na lang, pag nakuha mo na ay kikita ka and then bye-bye na. Wala pong ganun. Kawawa din naman yung mga makukuha natin na hindi natin sila tinutulungan na makamit ang kanilang mga future, ang kanilang mga dreams. Kagaya din natin noong sumama tayo, noong unang pagsama natin dito sa Empowered Consumerism, yung kumuha sa atin, nangako din na makapag-build tayo ng organisasyon, sarili nating organisasyon para makamit natin ang mga nakikita nating nagkaroon ng resulta. Grabe kapag makita mo ang mga post ng mga naging successful na dito sa Empowered Consumerism ay yun ay syempre na-visualize po natin, yun yung nasa isip natin na someday ay ma-reach din natin ang mga iyon sa pamamagitan ng pagtulong-tulong ng inyong organisasyon. Hindi yung isang upline na gusto mo lang na magkaroon ng kita. Hindi mo natutulungan yung downlines mo, hindi mo natutulungan yung kagrupo mo. Yun na lang, naghihintay ka na lang ng kita na hindi ka na nag-e-effort. Mali po yun. Kaya nga ito, commit to life and success. Kasi ito yung buhay natin sa pag-asenso. When you finally achieve success, yan, you see success is bothers you. Of course, ito na yung parang nangungulit na sa'yo na it bothers you na parang inconvenience na dahil ito na yung araw, ito na yung pagkakataon mo na i-share mo naman yung opportunity to others, to help other people, yung mga downlines natin yan. At syempre sa mga bagong papasok sa atin. So the more reason to help them, the reason to empower them. Tulungan din nating ma-empower sila na hindi lang ikaw na apply ang gustong umasenso at mag-success sa negosyong ito. Kailangan din nating tulungan na makamit ang kanilang mga inasam-asam na nakamit mo. Huwag mo silang iiwanan. Kailangan din nating tulungan na makuha ang kanilang mga dreams. Kagaya din natin noong sumali tayo dito. Kaya guys, bilang isang leader, isang nag-invite
sa isang prospect at sumali, ay panindigan po natin yung commitment natin na siya ay magiging katulad mo rin kung ano yung na napagtagumpayan mo, kung ano yung narating mo, ay kailangan din nating tulungan sila para marating din nila ang kanilang mga pangarap. Ganun po ang pangako natin dito sa negosyong ito. Wag natin haayaan na mag-isa sila, wag nating haayaan na sila na lang. Maraming leaders na talaga na ganun, pag nakuha na ay hanggang doon na lang. Sana naman wag po. Tulungan din natin silang makamit ang kanilang pangarap. Okay po, so yan. Commit to your goals. Kasi yung goals natin ay yung pagkakaroon din ng malaking organisasyon. Magkaroon ng maraming leaders at magkaroon ng mag-build ng leaders para kapag marami kang na-build na leaders, syempre mas mabilis yung paglaki ng organisasyon. Okay, so yan po ang 5 stages of commitment. Hi, Coach Annalie, Coach Marlu, Coach Laymar, andito pa kayo? Coach Riza, Coach Tessie, ayan, salamat na marami sa pakikinig. Trinay ko lang talaga na parang ang hirap mag-fasting talaga. Pero at least may nagawa. Okay, so maraming salamat. May mga question ba kayo, mga guys? Pwedeng magtanong about sa ating 5 stages of commitment, kung ano ang ibig sabihin ng visualize, internalize, practice, achieve, and commit to life and success. Ayan, kung ano yung mga dapat at mga proseso bago natin mapagtagumpayan ang ating mga dreams. Hi, Coach Lemar. Long time no see. Kamusta po? Parang walang sound. Naririnig ba ako? Naku, baka wala. Kanina pa yun? Opo, meron. Busy Meron lang ba? po kaya hindi ako nag-attend sa mga ibang meetings. Okay. May mga question po ba? Medyo ganito ang itsura ng fasting. May Ano naman yung ginagawa mo, Coach Annalie? Okay. Anyway, I hope na may naintindihan tayo about sa visualize. Alam naman natin na pagdating sa visualize ay ito yung yung something that you look in the future. Ito yung tinitignan natin sa ating future, 'di ba? Na naiisip natin na parang ganito yung magandang mangyari at ganito yung magandang buhay na gusto kong marating, 'di ba? Ang dami natin. So yun din yung ating dreams na nandito na yung empowered consumerism na napili natin. Nandito na tayo.
Wala na tayong ibang pipilihin. So naiisip na natin na lahat ng dreams natin ay nandito na sa empowered consumerism. Dito na natin makukuha. Yes. Yun, yung mga naiisip natin pagdating sa ating sarili. Syempre, yung sarili natin na kailangan kong pagtugunan ng pansin itong ginagawa ko, kailangan kong ma-engage sa mga trainings, kailangan kong ma-engage sa mga learning process. Ayan, para mabigyan ko ng magandang kinabukasan ang aking family. Ayan, at syempre, matupad ko ang aking dreams at mapalaki ko ang aking network, makapag-travel ako sa ibang bansa para ma-experience ko din naman ang mga tao sa ibang kultura ng ibang tao sa ibang lugar. Ayan, at syempre yung company, maniwala tayo sa company na ang company natin na Empowered Consumerism ay siya yung magbibigay ng katuparan ng ating mga dreams na ito. Yung mga naiisip natin na mangyari sa ating buhay. Mapapatupad natin o matupad natin ito sa tulong ng empowered consumerism. Di po ba? So yan yung visualize. Ito yung pananaw na hinaharap na nais nating maging para sa ating sariling pamilya or sa ating sariling buhay. Yan. Okay. So internalize naman. Okay. So ito yung mga ito yung araw-araw na napag-iisipan natin. Ito yung daily na passion natin na dapat mangyari at ito yung dapat nating gustong makuha how badly do you want it. Ito yung parang gusto nating makamit sa panandaliang lamang pero hindi naman agad-agad na makukuha kundi may proseso. So ito yung may self process. May proseso bago natin makamit na magkaroon tayo ng resulta. Okay, ayan. And then yung practice, lahat ng natutunan natin dahil na-engage tayo sa learning process, dito nating i-apply, i-practice natin, i-apply natin yung mga natutunan para sa mga paghahanap. Ano yung paghahanap? Yung pag-i-invite, pro-prospect, yung closing, at saka yung pagtitraining. Kailangan na nating i-apply ito. Kailangan nating gawin. Dahil walang silbi na tayo ay sumali sa mga trainings, mga learning process kung hindi natin i-apply or hindi natin gagawin sa ating prospect. Yan, invite. At syempre, kailangan din nating pag-aralan kung paano i-train yung bago nating invites. Yan, dapat yung mga 5 na yan, prospecting, inviting, presenting, closing, and then training, dapat lahat yan meron ka. Ang isang leader na magaling mag-prospect, hindi naman marunong mag-invite, kasi magkaiba po yun. Nag-prospect nga lang pero hindi naman marunong mag-invite, ibig kong sabihin yung mahiyain mag-invite na i-prepare or i-share sa kanya yung opportunity ay walang silbi. So kailangan ang isang leader, lahat ng 5 na yun ay kailangan meron ka. Okay, kung meron ka naman yung 4 at wala ka doon sa training process, wala ring silbi. Hindi siya mabubuo. Hindi mabubuo yung 5 essential na pagkakakitaan ng business.
para lumago ang inyong business. Hindi yun makokompleto kung meron kang isang hindi alam or hindi ka natuto or hindi mo na pag-aralan sa 5 self-process na iyon or hindi mo na practice. Kailangan ang pag-invite, pag-anyaya, kailangan ma-practice, presenting, kailangan practicein. Yan, pagsasanay, practice araw-araw. Pangangasiwa sa pagtutol. Kailangan marunong tayong sumagot sa mga objections. Nandito sa part ng practice. Yan. Kailangan marunong tayong mag-handle ng objections. Doon sa parte ng closing technique. Ayan, sorry. Yun yung training, kailangan araw-araw tayong mag-practice. Kaya napakaswerte natin dahil gumagawa naman tayo ng training almost every day. Kaya practice ng practice. Yan. Kagaya ng isang ng doktor, sinabi ko kanina, kagaya ng isang doktor, kapag doktor nga siya, pero hindi niya naman nai-apply yung pagka-doktor niya, ay hindi aasenso ang kanyang organisasyon. Ang kanyang pinag-aralan ay sayang kung hindi niya magagamit. Yan, yung ibig sabihin ng practice. Kailangan i-apply natin or yung pagkuha ng resulta ay paano? Kailangan natin ng mag-effort. Kailangan natin ng skills or courage para ma-achieve mo ang inyong dreams. Ayan, makamit. Kaya dito sabi, it's a matter of time talaga. Some taking it in 1 year, some taking it in decade. Oo, minsan ganun talaga. Pero sabi naman dito na depende sa commitment mo. Kung ang inyong pangako ay malalim, yan, maaari mong makamit ito sa isang maikling panahon. Tama o tama? Tama po. Kaya depende sa commitment ng ating sarili. Magagawa natin sa maikling panahon, depende sa commitment na pinangako mo sa sarili mo. Yung kumpiyansa mo sa sarili mo. Depende sa iyo. Kung magaling ka, mabilis ka na mag-adapt ng proseso, ay mas maaga ka ding kumita ng malaki at magkaroon ng maraming downlines. Yan. Okay? Pero talagang ang pagkamit ng pangarap, guys, ay hindi ganoon na kadali talaga. May proseso talaga. Mahirap sa una lang naman. Pero pag natutunan mo na, kapag naasa ka na, parang natutulog ka na lang, ay pag may magtatanong sa'yo ay nagtatanong sa'yo, ay alam mo na kung ano yung mga itatanong mo. So kailangan natin yun. Yun lang. Kailangan ng mahabang proseso kapag ikaw ay mabilis makarelate sa business. Ayan. At yung last naman is yung mahirap yung ano.
Yung commit to life and success. When you achieve your success, you have the responsibility to help others. Tama? Kapag nakamit mo ang inyong tagumpay, may responsibilidad ka na tulungan ang iba. Siyempre, kapag umangat ka na-reach mo na yung pangarap mo, it's their term naman na tulungan mo sila. 'Di ba? Para maging ikaw naman sila. Kung ano yung narating mo, kailangan marating din nila. Huwag tayong umaasa lang doon sa pay-in ng isang ka-team natin o leader natin, kundi mag-effort ka din, tulungan mo din yung mga leaders mo. Kagaya niyan, okay, akala ko hindi napapasok si Coach Gemma. Okay, umaasa na lang. Sabi ko, baka umaasa na lang ito ng ng kita, na ayaw nang mag-effort. Hindi ganun ang proseso para umasenso ng organisasyon. Kailangan makipag-cheers ka din. Kailangan mo ding makipag-effort. Kung ano yung effort na apply mo, makipag-effort ka din. Ganun ang may organisasyon or may grupo. Hindi yung walang kita, wala silang pay-in, ay ayaw kong sumali. Mali 'yon. Ayaw kong suportahan kasi wala siyang pay-in. Hindi po, mali po 'yon. Maling decision 'yon. Kaya kailangan commit to life and success, 'di ba? Parang buhay mo din yung ibinubuhos mo para sa isang organisasyon mo, sa isang kagrupo mo. Hindi yung gusto mo lang siya kapag nakapapay-in siya or kapag meron siyang nakuhang downline. Kapag nakakuha siya ng isa, syempre, yan, mag-pay-in na, kikita siya. O, di ba? Huwag po tayong umasa ng ganon. Kailangan magtutulungan. Yun ay isang commitment ng isang leader dito sa empowered consumerism. Kailangan po meron tayong commitment bawat isa. Hindi lang yung gusto mo lang pumasok sa Zoom kung may pay-in. Gusto mo lang pumasok sa Zoom kung meron kang alam na magandang mag-present. Gusto mo lang papasok sa Zoom kung magaling yung magpre-present. Mali po yun. Kailangan mag-commit tayo ng tama na kahit mahina pa lang siya, kailangan nating tulungan. Yun ang trabaho ng isang leader na tulungan ang isang bago para makamit din niya ang kanyang goal or ang kanyang dreams na kagaya natin noon. Hindi porket na-reach natin, na-achieve natin ang ating mga dreams ay hanggang doon na lang sila. Hindi ka nasasama sa group, hindi ka nasasama sa organisasyon, hindi ka napapasok sa Zoom kung hindi ka na wala ka ng pakinabangan sa leaders mo. Mali po 'yon. So dapat hindi po natin gagawin 'yon. Kaya itong last na number 5 na stages of commitment ay very powerful message. Commit to life and success. Yan. Okay, wala akong pinapatamaan kundi yung nasa tabi mo. May katabi ka ba? Yan. Wala. Lahat tayo nakakaranas po dahil galing po tayo dyan at makakaranas pa rin po tayo dahil ito yung type of stages ng commitment na mahirap i-handle. Mahirap i-balance yung buhay ng isang tao.
Ang magagawa lang natin is yung ma-share lang yung isang pananaw ng isang tao. Bahala ka na kung matatamaan ka. Kaya nga sabi ni Coach Riza na kahit man 1,000 yung taong may pangarap sa'yo, ay walang silbi kung hindi mo tulungan yung sarili mo. Hindi ka aasenso kung hindi mo gawin yung pangarap mo. 'Di ba? Kagaya ko, kung hindi ko tulungan yung sarili ko, kung hindi ako ngayon magpre-present, hindi rin ako makikita ng prospect ko, ay wala akong makukuha, wala akong mai-invite kasi hindi ako nakikita. So kailangan yung visual, yung visibility mo bilang isang leader para makita ka at meron kang makukuha. Yung visual, ayan, to make visual, yung visible, yung makikita ka ng tao. Hindi yung makikita ka na lang ng tao kapag nakapapay-in yung leader mo. O, pangit po yun ha. Hindi ganun ang mindset ng isang leader. I know and I'm very proud to all of you here ngayon dahil meron kayong commitment. You commit to yourself na you are coming to this session for today's presentation. Although na I'm fasting, I'm not active, maybe, I'm not a good speaker, I'm not a good leader, but thank you for being here for me today. Yan, guys. Kasi when you do this to yourself, they can do themselves as well. But if you will not do this to others, they are not going to do this to others or to you. I am sure. Kung hindi mo nilike ang aking post, hindi ko rin ilike ang inyong post. Parang ganon. Pero bilang may commitment na leader, I am going to commit na I am going to likes your posting. Ganon ang may commitment sa sarili. May commitment sa isang grupo. So, napakaganda ang turo na ito, yung 5 stages of commitment. Magbuo din ako ng ng 5, yung 5 steps, 5 steps to success. Ayan, para pagtugma-tugmain po natin. Huwag po tayong tumamad. Ano ba 'yon? Paano 'yon? Huwag tayong ano 'yon? Mag-resist na sumama sa training dahil talagang meron tayong matutunan. Ayan po. So guys, anong natutunan nyo dito sa 5 stages ng commitment? Okay, umpisan natin kay Coach Leticia. Wala, naghang siya. Coach Leticia, ano bang natutunan mo about sa commitment stages of commitment? Ano ba yung naintindihan mo o meron bang hindi? Ano yung comment mo dito? Ako po, Coach, yung pag-i-invite. Siyempre, pag laging gagawin, mapaparami Mahina, hindi ko marinig, Coach. Yung pong pag-i-invite ay prospecting. Mahina yata ang signal nyo. Ay,
Mahina po. Lakas. Kahit si Coach Tess, Ang naghang. lakas, ang lakas, malakas. Ayan na, ayan na. Ikaw ang Coach naghahang. Leticia, meron ka bang question? Wala naman po, Coach, kasi hindi ko pag-aanong na ano kanina. Ito na lang huli ang Wala, hindi ko marinig. Hindi ko po marinig. Sulat na lang siguro. Hala Coach ka. Tess, anong comment mo? Wala, hindi ko marinig. Coach Leticia, ano Naka-full- na lang full siguro? volume. Sulat na lang sa chat box. Naka-full volume na po ako. Hello, hello, hello. Ayan, Coach, naririnig mo? Oo, narinig po. Si Coach naman na ngayon ang wala. Hindi ko marinig. Hala ka. Hala, anong nangyari? Pero naririnig ka namin. Lakas. Coach, Pero baka gutom naka-volume po kayo, naman. Coach. Naka-volume. Baka nagutom po kayo, Coach. Di ka mamarinig. Hala, ano kaya? Malakas naman po yung boses ko, Coach. Naka-full volume na ako. Oo, naririnig ka namin. Naririnig ka namin, Coach. Naka-volume din naman ako. Ay, naku, ano na nangyari? May napindot Coach ba ako? Janet. Naka-volume naman. Okay, siguro mga coaches, ay isulat na lang sa chat box natin kung meron kayong Tanong. mga tanong. Coach Tess, may tanong ba? So far naman, Coach, is Mga wala. nasa live, nandito si Coach Riza. Yeah, the more you learn, yes, the more you success. Tama yan. Yeah, more effort, more prospect. Tama, Coach Tessie. Ayan, the more you catch, the more you coach, power. Sabi ni Coach Tessie. Yeah, tignan nyo, may natutunan uli kayo. Ayan, build the leader, sabi ni Coach Regina. Commit to your goals. Yeah. Sabi ni Coach Venus. Commitment must be 100. Ayan. Dapat turuan, sabi ni Coach Riza. Sorry. Wag susukuan. Ayun, tama. Ayan. Tama nga, Coach Riza. Wag susukuhan. Susukuan. Ayan. Kailangan ma-duplicate. Ayan, yes po. At walang iwanan, sama-sama sa tagumpay, sabi ni Coach Tessie. Ayan po ang mga sharer. Ayan, most sharer dito. Love your leaders. Ayan, thank you so much. Thank you po. Ayan. Naririnig po, sabi ni Coach Juliana. Ayan. Thank you, Coach Tessie, Coach Annalie. Coach Leticia, Coach Riza, Coach Regina, Coach James, Coach Juliana. Yes, ayan. Yes, tama po na it takes time, pero mas masarap kasing makamit yung tagumpay kapag dumaan tayo sa proseso. Ayan. Okay, so wala akong naririnig. Okay, paki-open po yung mga cam nyo. So abangan bukas, gagawa ako ng short presentation about yung what is my rebates or paano nagwo-work yung my rebates and UPP. Okay, gagawa ko ng illustration board. Nakaluto ka na, Coach Aray Annalie. ko po, tinamaan, sabi ni Coach Riza. Natamaan daw. Kapag ginagawa mo ay talagang natatamaan ka, pero hindi. Yun ay kahit nga ako, gawain ko rin siguro yan noon. Pero may dahilan. May dahilan po kung bakit. Kasi wala pa akong natutunan. Siyempre, umaatras pa ako. Pero since na natuto na ako, ayan, ina-apply ko na. Pero since na nagkaroon ako ng idea, strategy, knowledge, skills, ability, ay hindi na ako umaatras. Kundi, ito na yung commit to life and success. You are sharing your ideas and success to others.
para maging successful din naman sila. Yun lang. Yung ibig sabihin ng 5 stages of commitment. Pero totoo, minsan talaga ganun. Noon talagang parang umaatras ako kasi wala akong idea. Sorry, wala akong alam. Yan. Pero syempre ngayon, lahat kayo ngayon, I am sure na meron na kayong sapat na kaalaman. Meron na kayong sapat na skills. Mas magaling pa kayo ngayon kaysa akin. Kasi sabi nga nila, kung sino yung yung palaging nakikinig at natuturuan, mas marami ng alam. Kasi hindi lang doon sa pinapanood ang nakukuha yung mga ideas niya, kundi kung ano yung presentation na yun, sinesearch niya. And then, magbibigay sa kanya ng mas magandang resulta na eto pala, ganito pala, ay napakaganda. Ayun, di ba? Ganon din po ako natuto. Walang nagturo sa akin, kahit mga uplines ko, walang nagturo sa akin. Kahit nandyan sila, kahit nakikinig sila, talaga totoo, walang nagtuturo sa akin. Kaya nasa atin ang pag-asenso talaga. Diba? Sabi nga ni Coach Riza, nakuha kay Sir Limpin, nandyan na nga yung saging, ayaw pang tukain. Anong ibig sabihin yon? Nandyan na yung company kung saan magpapayaman sa'yo, magbibigay sa'yo ng magandang kinabukasan na babaguhin niya yung imahe ng inyong kalungkutan. Diba? Pero ayaw mo pa ring tuklawin. Ayaw mo pa ring kainin. Ayaw mo pa ring gawin. Ganun talaga yun. Yun pupuntahan. Yan. Tama o tama? Kaya ganun. Ako tinuklaw ko agad-agad, masarap yung banana. Tinuklaw ko talaga. Hindi ko alam kung ano yung tinuklaw. Tinuklaw sa Ilocano. Kinain ko sa Tagalog. Ang ginawa ni Coach Tessie. Ayan, tinuklaw ko. Tutuklawin. Tuklawin. Ayan, kainin mo yung saging. In Ilocano, yung gamatan. saging, siya na yung company. Diba? Kakainin. Dahil may magpapakain sa'yo, i-grab mo yung opportunity since na nandiyan yung magpapakain sa'yo. Hindi lang yung araw na gusto mo, kundi lahat ng araw na gustong magbigay ng makain ay tuklawin mo. Diba? Kainin mo lahat yung ibibigay sa'yo na knowledge. Tuklawin mo lahat yung mga skills. Ipasok mo lahat yan sa brain mo. Ipasok mo dito sa kabila, huwag mong ilabas sa kabila. Yan. So, ganun yung ibig sabihin nung sinabi ni Sir Limpin na yung saging nandiyan na, pagkain na, pero inaayawan mo pa. Okay, ganun. And, baliktarin naman natin. Nandoon naman na yung leader. Nasa iyo na, nakuha mo na, nabingwit mo na. Pagkabingwit mo, iniwanan mo na. Wag ganon. Hit and run. Okay? Hindi yan bawal yan. Bawal yan sa empowered consumerism. Kailangan yung mindset mo, kapag meron kang leader, meron silang mga activities, sumuporta ka. Suportahan mo kasi kumikita ka rin sa kanya. Hindi yung pinapabayaan mo na lang. Bahala ka dyan, Coach Tess. Mag-OPP ka mag-isa. Wala naman akong napapala sa'yo. Bawal yun. Hindi yun mindset ng isang distributor sa empowered consumerism. Yan. Masakit pakinggan, pero kanino ba tayo makarinig? Kundi yun ang nasa isip natin at talagang nangyayari yun. Nakikita talaga. Masakit, pero kailangan i-accept kasi ito yung
yung Process. buhay talaga ng mga negosyante. Kagaya ng pagre-retail. Okay, yung nagre-retail ka ng product, bumili siya ng C24/7, di ba? Bumili siya ng C24/7, nabili na niya, nabayaran pa. And then nag-take siya. Walang epekto within 30 minutes kasi gusto niya within 30 minutes mag-e-effect na yung 24/7. Ngayon ibinalik niya. Oh, anong nangyari? Ni-reject niya. Oh, ni-reject kang isang retailer. So anong resulta? Hindi na siya bibili sa'yo. Kasi ang gusto niya ay yung may epekto. Pero since nawalang epekto ng 24/7 within 30 minutes, dahil yun ang gusto niya, kaya inaayawan ka. O, hindi siya nakinabang sa product na binenta mo sa kanya. So dapat ang mga magigiting na leaders ay magiging think positive, hindi natin nahayaan ang mga leaders natin na mag-isa. Kaya susuportahan natin sa mga dreams nila. Lahat tayo may dreams. Kaya kagaya ko, susuportahan ko si Coach Gemma kasi may dreams siyang maging 15 headers. Yan. Susuportahan ko si Coach Leticia dahil gusto niya magkaroon din ng maraming downlines. Oh, hindi ko siya iiwanan. Yun nga lang, kung iiwanan ako, sorry ako. Ayun. Pero nandito naman po nakikita. So, ganun yung mga na-visualize natin na nangyayari na maaaring makamit natin ng magandang resulta at malamang na hindi maganda ang resulta. Kasi yun yung isip-isip lang natin. We, people, ay nagte-take tayo ng risk. We are risk takers. Ganon din ang buhay. Life is predictable. Life is always predictable. Yan. Para ma-predict natin ang buhay ay kailangan gumawa. Kailangan nating mag-create ng magandang organisasyon. Ayan. Okay, open your cam and kuha tayo ng camera. Kung wala na kayong mga tanong, Nagugutom na si Coach. paki-open na mga coaches. Open your cam at kukuha tayo ng Wala rin, camera. hindi ko kayo marinig. Nakahang din si Coach Annalie. Ay, Open. Coach Open your- Leticia, sorry. Open your cam. Ala, Kukuha si tayo Coach ng Tessie, camera. naghang na, nanigas na siya, tignan mo. Ano kaya Nasa nangyayari sa net? Hindi ko alam sa'yo, Coach. Okay naman Coach kami. Raymond, open yung Coach Nakamute. Annalie, Coach Michelle, si Coach Riza, nawala din. Nawala yung net niya. Umuwi na Ala, siya, Coach. naghang. Wala na, naghang na kayong lahat. Kahit si Coach Gemma, naghang na. Ako na nga Coach lang, Malu, wala din, naghang. Kawawa Nangyari? naman tayo. Umuwi na tayo. Di man tayo naririnig. Ako na kuha ng dito. Tignan nyo, i-post ko yung picture nyo. Nanigas kayong lahat. Tignan nyo. Oo, hindi ako nagbibiro. Nanigas. Pero kami naman naririnig namin ang bawat isa, Coach. Yan, hindi ka namin marinig. Ala, wala. Okay, so see you na lang sa chat room. Wala na po. Sorry, kasi naghang yung mga net nila. Hindi ko alam anong nangyari. Ayan. Kuha na lang ako ng picture dito. Yan.
Coach. Namumulto na yung cellphone mo. Ay, signal mo. Tawanan na tayo ng tawanan. Coach James. Isa pa. Sa Coach James. Sa pa, oh. Ano na lang, para love. Wala na, naghang na. Babay na. Terno pa naman kami ni Coach Tess. Naka-green. Ala, wala na. Hindi Kami na, ni hindi na Coach sila Janet naka-open. Okay, Oo nga. anyway, maraming Nangyari. salamat. At mga nasa live, maraming salamat sa mga nanood. Ala, tignan mo, Coach Annalie, nanigas sila, naghang. Buti pa si Coach Annalie, nakikita niyo. God, ano kaya nangyari? Okay, anyway, i-close ko na mga guys. Hindi ko na kayo naririnig. Nakahang na kayo Bye. lahat. Keep